ang madilim na bahagi ng baha. Ngunit sa likod ng malaking pondo at mga pangakong proteksyon, mayroon ding madilim na kwento na bumabalot sa mga proyektong ito. Sa kasamaang palad, ang mga proyekto sa pagkontrol ng baha ay madalas na sentro ng matitinding kontrobersya at alegasyon ng korupsyon. Maraming Pilipino ang nagtataka kung bakit taon-taon ay binabaha pa rin sila kahit gumagasta ang gobyerno ng bilyong-bilyong piso. May mga nabubunyag na ghost projects, mga estrukturang nakalista sa papel bilang tapos na o nabayaran na, pero wala namang itinayo o kaya naman ay hindi naabot ang tamang kalidad. Ang resulta, ang mga estrukturang inilaan upang maging matibay ay mabilis na gumuho o masira dahil sa paggamit ng substandard na materyales, tila pira-pirasong buhangin at konting semento lamang ang ginamit. Kaya naman, ang issue sa pagkontrol sa baha sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa inhenyeriya, kundi isa ring usapin ng pananagutan at ustisya. Nananawagan ng publiko at mga eksperto na huwag lang umasa sa mga pader, kundi maghanap din ng mas malawak at pangmatagalang solusyon, tulad ng pagpapanumbalik ng mga wetlands na natural na sumisipsip ng tubig, at ang pagkakaroon ng maayos na land use planning upang hindi na payagan pang tirahan ang mga lugar na talagang inilaan ng kalikasan para sa baha. Sa huli, ang kwento ng flood control sa bansa ay patuloy na naglalayong makamit ang inaasam na kaligtasan habang patuloy na nakikipagbuno sa korupsyon at pagpapabaya na laging lumulubog sa pag-asa ng mga komunidad.